So, napaka-lakas po ng ating mga dila, no? Minsan, iniisip natin, maliit lang po ito. Pero sabi ng Biblia, death and life are in the power of the tongue. Sabi sa Proverbs 18:21. So, ang ibig sabihin po, may kakayahan tayo magbigay ng buhay o kamatayan sa pamamagitan ng ating mga salita. Kung ano ang binibitawan ng ating mga dila o bibig, meron po talaga tong epekto, hindi lang sa sarili natin, kundi sa ibang taong nakapaligid po sa atin. Kung mapapansin natin, sa ating araw-araw na buhay, napaka-importante ng pananalita. No? Yung isang salita ng encouragement ay pwedeng magpalakas ng loob ng isang taong mahina. No? Pero, ang salita rin naman ng panghuhusga ay pwedeng makasira ng buhay ng isang tao. Kung negative din ang sasabihin natin sa ating family, no, sa asawa natin, anak natin, kaibigan, or even sa churchmates, no, magdadala po ito ng mga kapahamakan. Hindi lang po sa kanila, kundi sa atin din po. Kaya dapat nating bantayan ang ating mga dila, kahit ito po ay maliit, para po itong apoy na kayang makasunog, no, ng isang malaking bahay o isa pong community or even bansa. Kaya sabi sa James 3:5-6 gayon din naman ang dila ay maliit na sangkap at nagyayabang ng malalaking bagay. Narito kay liit ng apoy, anong malaking gubat ang pinag-aalab. At ang dila ay isang apoy na dudungisan na ang buong katawan at sinusunog ang buong ikot ng kalikasan at sinusunog ng impyerno. Kaya imbis po na curses ang ilabas natin sa ating mga bibig, negative words, no? We must speak blessings upon our life, upon our church, upon our country. No? Pansinin natin, ang taong puro reklamo at inis at galit na lang ang sinasabi, paulit-ulit po, no? Sasabihin nila, ang malas ng buhay, parang visit. Visit ng buhay, di ba? May mga ganun tao. Pansin natin, no? Puro reklamo. Ay, nako, ganito na lang lagi gastos ko sa bahay. Ganito, ganyan, ganyan. Imbis na magpasalamat sa Lord na mayroon kang panggastos, no? Di ba? Imbis na yung pinapasalamat natin na may pera ka natanggap, kahit sabi mong dumaan lang sa kamay mo, at least may pinambayad ka, no? Sa monthly bills mo. Kaysa naman, wala kang pamabayad, lumalagpas lang yung monthly bills nang hindi nababayaran, di ba? So, pansinin natin yung mga taong ganito, na puro reklamo, puro na lang inis at galit at hinanakit ang sinasabi. No? Kita mo naman kung anong resulta ng buhay nila. Kaya sabi ni Lord na maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Thankfulness is not optional. It's God's will po. So whether good or bad, we have to praise the Lord. Kasi alam po natin, God can turn our life upside down. Kung alam mong nasa baba ka, kaya kang iangat ni Lord, lalo na kung nagpapakumbaba tayo. No? Sabi nga sa James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. No? So ngayon, ang pag-usapan po natin is the power of the tongue. Okay? So the power of the tongue. Proverbs 18:21 sabi, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. So pagpalain po ni Lord ang kanyang mga salita. Pray po tayo sa ganit. Lord, salamat po sa oras na ito na kami po ay makapakinig ng salita mo. Patuloy kami nagpapakumbaba at nagpapasiyasat sa aming puso, anumang karumihan, kasalanan, kakulangan. Lord, hiningi po namin ang tawad, Lord. Holy Spirit, be with us. Mangusap ka, mag-transform ka ng puso namin, ng aming buhay, in order na masunod namin ang kalooban mo, Panginoon, as we go on, Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong salita. Ikaw ang manguna, ikaw po ang makita, at ikaw maitanghal sa aming mga buhay. Mahal ka namin, Lord God, pinupuri ka namin in Jesus' name, Amen. So number 1 po, the tongue has the power to build up. Sabi sa Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up. So mga kapatid, ang bawat salita na ating binibitawan ay pwedeng maging instrumento po ito ng encouragement.
Kapag tayo'y nagsalita ng tama, nakakapagbigay tayo ng lakas ng loob, ng kagalingan at ng pag-asa sa tao. Kaya pilitin po natin ang mga salitang nagpapatibay po, no, sa ating mga kapatid, no, na magpapalakas imbis na magpapahina, no. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5 verse 11, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So, alam ko naman bilang sa church, no, maganda po na nagbi-build up tayo, pero minsan talaga hindi maiiwasan sa isang church. Minsan meron pa rin pumapasok na chismis or hindi magandang salita against one another. Kaya, no, dapat yung tayo mismo, yung dila natin, this has the power to build up, no, to encourage each other, no, cheer up one another. And number 2, the tongue has the power to destroy. Sabi sa Proverbs 12 verse 18, the words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. No, sa James 3:5-6 yung pinakita yung dila kung kahit napakaliit kaya pong magsunog ng isang gubat, no? 'Di ba? Ang apoy kahit maliit lang 'yan, kayang tupukin ang isang bagay o isang bahay, 'di ba? Nung nasunog yung bahay namin, gano'n nangyari eh. Onting part lang sa kwarto dahil lang sa electric fan. Pero nasunog buong bahay. No, same thing with our tongue. Para pala tong apoy. Napakaliit pero pwedeng makaapekto. No? Hindi lang sa family mo, hindi lang sa sarili mo, hindi lang sa church, abutin pa sa bansa. Kaya marami po palang nasisirang pamilya because of this. Pansinin natin yung mga pamilya na puro murahan, awayan, 'di ba, sigawan. Bandang huli, nawawasak. Napapariwara yung mga anak na nagkakahiwalay yung mag-asawa. At the end, sira ang relasyon sa family, pati ang church. Kung halimbawa ang Kristiyanong pamilya tapos gano'n ang pamumuhay, sigurado wasak din pati yung relasyon sa church. Bakit? Kasi pagkasira yung family mo, anong testimony mo? 'Di ba? Di malalayo ka rin sa church. Damay din yung pagkakasunog, no? Kumbaga sa sunog, damay-damay talaga. At kapag wasak ang buong pamilya, halimbawa sabihin natin bawat pamilya ng Pilipino wasak, pati bansa, no? Ang ekonomiya ng bansa apektado. So, isipin po natin, isang maling salita lang po o chismis o paninira, pwedeng makasira po ng tiwala, relasyon, reputation po sa isang tao. So, ang apoy na galing sa dila natin, mabilis kumalat po ito at mahirap natin patayin. Wag yan. Yung isang ilaw. Kaya't kailangan nating maging maingat sa ating pananalita. No? Lalo na sa mga anak ng Diyos, tayo po, or sa mga leaders, lingkod ng Diyos, no? Kasi sila po yung mga taong yung mga taong ito ay mga anointed one, no? Sabi ng Psalms 105:15, touch not my anointed. Do my prophets no harm. So si Lord ang maghihiganti sa lahat ng taong lalaban sa mga taong inilagay ni Lord and inanoint ni Lord sa church, no? Kaya kahit minsan mukhang mali lang, there is no such thing as perfect church, perfect family, perfect leaders, no? No? Mukhang minsan may mali sila sa paningin natin. Alam naman natin na lahat naman tayo mananagot sa harapan ni Lord. No? So instead na magsiraan natin sila, ipag-pray na lang natin. Na pangunahan sila ni Lord, no? Or kung ano man yung decision nila, we know na kung sila po anointed ng Lord, definitely siguro, or definitely, no? Pangunahan sila ni Holy Spirit para bigyan sila ng wisdom. No? We cannot talk, magsalita tayo ng masama against them. Kasi talaga mananagot tayo sa Lord. Kasi si Lord ang naglagay sa kanila. At the same time, kapag negative words naman ang sasabihin natin sa buhay natin, puro tayo reklamo. Ano ba yan? Puro na lang utang, di ba? Ano ba yan? Puro na lang problema, di ba? Ganon. May power po yung tongue eh. Puro problema pala. O sige, dagdagan pa natin, di ba?
Imbis na, Lord, salamat, may problema ako, ibig sabihin, buhay pa ako. At alam ko, Lord, kahit may problema ako, may tinuturo ka, Lord, gusto ko pong matutunan, di ba? Imbis na gano'n yung sasabihin natin, puro reklamo. Yung power ng tongue, i-destroy tayo talaga eh. The more tayo nakakaranas ng hirap, the more tayo nakakapagsalita ng galit, poot, hinanakit, sama ng loob natin, tampo natin, no? Maging mapagpasalamat tayo imbis na maging reklamador po tayo. No? So, yan po yung number 2. The tongue has the power to destroy. Number 3, the tongue reveals the heart. Sabi sa Luke 6:45, for the mouth speaks what the heart is full of. So, kung ano po ang lumalabas talaga sa bibig, reflection po ng laman ng puso ng isang tao. Kung puno po ng bitterness ang puso ng tao, lalabas po to sa bibig niya, sa salita niya. Pero kung puno ito ng pag-ibig ng Panginoon, lalabas din po ito sa bibig niya. Kaya punuin po natin yung puso natin ng salita ng Diyos. Isa ka na ba yan? Para maging malinis at mabuti rin po ang ating pananalita. And last, number 4 po, the tongue should be surrendered to God. Sabi sa Psalms 141 verse 3, set a guard over my mouth. Lord, keep watch over the door of my lips. So, hindi natin kayang kontrolin yung salita natin sa sarili nating lakas. No? Not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Kailangan natin ng Holy Spirit para bantayan yung bibig natin at gabayan tayo sa ating pananalita. So, minsan makakapagsalita ka na hindi maganda, hingi mo agad tawad kay Lord, no? Surrender agad kay Lord. Lord, baguhin mo yung bibig ko, ayoko ng ganito. No? So, kung isusuko po natin yung dila natin sa Panginoon, gagamitin niya po tayo para sa glory niya, no? So, again, no? Ang topic po natin is the power of the tongue. No? So, number 1, the tongue has the power to build up. Number 2, the tongue has the power to destroy. Number 3, the tongue reveals the heart. And last, the tongue should be surrendered to God. No? So, napakalaga po ng salita. No? Pwedeng maging kasangkapan ng Panginoon para magbigay tayo ng liwanag at pag-asa at kagalingan. Pero maaari rin namang ito ay maging instrumento ng kaaway po para magdala po sa atin ng sakit, galit, pagkawasak. Kaya dapat piliin po natin, no, ang salita ng buhay na pwede pong magpala, hindi lang sa'yo, kundi sa ibang tao. So, tandaan po natin, sabi ng Matthew 12:36-37, no? But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. So, kahit idle words, careless words, unguarded or useless speech, sa day of judgment ng Panginoon, we will be accountable sa hindi lang sa actions, but also sa salita natin. No? Our words reveal the hearts, no? Re-reveal talaga yung laman ng puso natin. And they can either justify us, no, if they align with the truth and faith, or condemn us if they are sinful, deceitful, or destructive. So, dapat i-justify tayo imbis na i-condemn to. No? Dapat maging align sa truth and faith natin sa Lord. No? Kasi lahat tayo mananagot sa harapan ng Panginoon. Kahit ano pang mali nakikita natin sa ibang tao, may kanya-kanya po tayong pananagutan sa harapan ng Panginoon. So, in the day of judgment, God will hold us accountable. Not only for our actions, but also for our words. Our words, no, kailangan bantayan talaga. Kaya habang may pagkakataon pa, gamitin po natin yung dila natin para to encourage, to speak blessing, no? And overall, for the glory of the Lord, laging for the glory of God lang. Hindi para sa ikaaangat mo, no?
dapat laging si Lord. No? Amen. So, yun lang. 4 na bagay po about the power of the tongue. Again, number 1, for the last time, the tongue has the power to build up. Number 2, the tongue has the power to destroy. Number 3, the tongue reveals the heart. And 4, the tongue should be surrendered to God. Amen. So, pagpalain po ni Lord ang kanya pong salita na atin po napakinggan. Glory to God po. Sino pa po ang nais na magdagdag at magtestimony sa oras na ito? God bless po.